Balik Port Santo Domingo na ang tinuturang utak ng pork barrel scam ni si Janet Lim Napoles matapos ang kanyang check-up sa ospital ng Makati kanina. Ayon kay Dr. Perry Peralta, Medical Director ng Ospital ng Makati, sumailalo si Napoles sa blood test, ultrasound at ECG. Ito'y matapos siya makaramdam ng pananakit ng tiyan sa loob mismo ng Makati Regional Trial Court habang umaapilang maoperahan sa lalong madaling panahon ang inindang bukol sa kanyang matris. Pero matapos ang 2.5 oras na pagsusuri ay dinischarge na rin siya. Wala raw mabigat na dahilan para i-confine siya sa ospital. Sa korte, emosyonal siyang nakiusap sa napayagang makapagpagamot sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Halos araw-araw na siyang nakakaramdam ng sakit sa katawan. Ang mosyon ng kampo ni Napoles inalmahan ng prosekusyon na nagsabing walang ebidensya nagsasabing urgent ang kanyang kalagayan. Nang ideing naman ni Napoles ang pananakit ng tiyan, iginit ni Judge Elmo Alameda na dali na lamang siya sa isang government hospital para ipasuri ang iniindang sakit. Umaapila po ako sa inyo. Ang tagal na nito tiniis ko pero ngayon hindi ko na kaya talaga. Kaya sana bigyan niyo naman ako ng pagkakataon na magamot po ako dun sa doktor na alam mo na po kami. Yun lang po ang apila ko. In-examine po natin si Mrs. Napoles, ginawan po natin ng mga laboratorio at saka ultrasound. Wala po kami nakitang urgent na kailangan i-confine si Mrs. Napoles. So in effect, dini-discharge po namin si Mrs. Napoles. Sa puntong to, makakasama po natin sa linyang telepono si Attorney Faye Isaguirre Singson, isa po sa mga abogado ni Janet Lim Napoles. Attorney Singson, magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Jiggy. Apo. At unang-una, ano po ba talaga ang idinadaing at nararamdaman ni Mrs. Napoles, partikular pagka kayo po ang nakakausap po niya? Base lamang sa nangyari kaninang umaga, idinaing niya ang pananakit ng kanyang tiyan dahil daw mayroon itong bukol na nakakapa at yung kanyang pagdurugo kasi hindi na daw niya kayang matiis yung bukol sa kanyang tiyan. Opo. At ngayon nga po na nagkaroon po ng findings itong mga doktor ng ospital ng Makati na hindi naman urgent o hindi po kailangan na maopera o madala siya sa ospital. Ano po ang pinaplano niyong sunod na hakbang? Meron na po kami naidulog na motion na kaninang umaga, din na po yung pinakinggan natin, sinipin namin sa kagalang-galang na hukom at sabi naman po ni Judge Alameda, it is considered submitted for his resolution. So kami po ay nakaantabay at umaasa na sana mapagbigyan ng kanyang kahilingan na mabigyang atensyon na karampatang lunas ang kanyang mga sakit. Opo, pero attorney, parang nabanggitin po ni Judge Alameda na ipasuri na lang po sa government hospital, hindi naman sa pagmamali. Pero gaya nga po ng ginawa ng ospital ng Makati, kumpleto rin naman sila sa kagamitan doon. So, hindi ho ba makukumbinse si Ms. Napoles na wala rin hong kailangan gawin base sa findings po ng mga doktor ng OSMA? Sa katunayan po, ay pumayag na si Ginang Napoles na sa ospital ng Makati. Mangyari po lamang habang nandun kami kaninang hapon, na we wanted to take the opportunity that she was there in the hospital and she asked for an MRI. Ang kaso mo lamang ay sira daw ang kanilang makina. So, ganun na naman po ang nangyari. Nasa hospital siya, kung saan kumain na lang siya para nga mabigyang suri ang kanyang mga karamdaman. Pero wala nga pong gamit. May mga test pong nagawa sa kanya and we're grateful na napagbigyan naman yung kahilingan na maidaan sa kaninang hapon. Pero hindi pa rin po kumpleto kasi wala ngang MRI. Sira daw po. Doon po sa maikling clip nung kanyang interview kanina na napanood po natin, nabanggit po niya na bigyan siya ng pagkakataon na makapagpatingin sa isang doktor na palagay niya ay safe siya. Bakit niya po nasabi ito? Pakiramdam po ba niya hindi siya safe sa ibang mga doktor maliban doon sa doktor na gusto niya? Opo. Very vocal po siya sa pagpili ng doktor na mapagkakatiwalaan niya. Basically for one reason. Kasi yung sa takot niya, sa mga naramdaman niya, hindi na siya masyadong nagtitiwala sa hindi niya piniling doktor. At meron din po kasi siyang karanasan na yung mother po niya na sumakalbilang buhay na ay namatay sa isang ospital dahil sa mga komplikasyon. Kaya she wanted to be really sure na kung sino yung pipilian niyang doktor, yun ang tiwala niya at kung meron mang mangyari sa kanya,
wala siyang ibang sisisihin kung di ang sarili niya dahil pinili naman niya yung doktor na iyon. Opo, attorney, kung si Ms. Napoles ang tatanungin, gusto ho ba niya magka-hospital arrest o may isailalim siya sa hospital arrest? Kagaya po ng nabanggit niya kanina, gusto lamang po niya mabigyan ng pansin, mabigyan ng attention, mabigyan ng lunas ang kanyang karamdaman at kung pag ito po'y napagtugunan na, ay babalik na po siya kung saan siya dapat mailagay. Opo. Hindi ba niya nabanggit sa inyo kung ano po ang plano niya, kung meron po siyang nais ikwento sa inyo, i-divulge ng mga impormasyon dito sa binibintang po sa kanya? Ang idinudulog naman po niya sa amin ay yung kanyang pagpapa-hospital kasi nga po ay niya daw niya kaya tiisin ng sakit. Sabi niya po matagal ng panahon niyang titiis at kung kaya naman niyang tiisin ay titiisin niya pero umabot na daw po sa punto na kailangan niyang humarap mismo sa hukom para humingi ng habag. Opo, so attorney, sa ngayon po at sa mga susunod na araw, ano po yung gagawin po ng inyong kampo dito po sa kagustuhan ng Mrs. Napoles? Kagayat nga po nang nabanggit ko kaninang umaga, yung aming motion ng pasaporte ay submitted na. So, puno po kami ng pag-asa na ang kahilingan hindi ng Napoles at pagbigyan. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Attorney Faye Aguirre Singson, isa po sa mga abogado ni Janet Lim Napoles. Salamat po, ma'am. Salamat, Gigi. Salamat sa mga tagapakinig. Salamat.